Ang alamat ng butiki. Noong unang panahon, may isang batang ubod ng pilyo at pakialamero sa lahat ng bagay. Marami tuloy nagagalit sa kanya. Kaya madalas mapalo at mapagalitan si Kiko ng ima't ina. Gayunpaman, wala ring kadala-dala ang batang ito na lalo pang tumigas ang ulo at wala pang galang sa matatanda. Dahil dito, walang may gustong makipagkaibigan sa kanya. Palibas ay walang kalaro, ang mga hayop na lang ang ginawang libangan nito. Ang maamong hayop ay nagiging mailap dahil sa pananakit ni Kiko. Kalaunan, pati ang tanim na may tanim ay lihim nitong sinisira. Isang araw, habang nagwawalis ng bakuran ang ina, ay lumapit si Kiko sa punso at walang sabi-sabing winasak ito. Galit na galit ang ina sa anak. Pagkatapos ay abot-abot ang kanyang paghingi ng paumanhin sa mga duwende. Mga nuno, patawarin po ninyo ang aking anak. Hindi na po siya uulit. Magbabait na po siya, pangako po. Pinangaralang mabuti ng ina si Kiko na huwag uulitin ang ginawang paglapastangan nito sa punso dahil masamang magalit ang mga lamang lupa. Subalit kinabukasan, matapos isuga ang kalabaw ay bayawak naman ang napagtuunan ng pansin ng batang sutil. Sinundan nito ngunit nawala nang sumuot sa nakausling ugat ng puno. Hawak ng tirador ay sinaliksik ni Kiko ang buong paligid. Laking galak nito na magtagpuan ang maraming itlog ng bayawak at tuwang-tuwa na tinirador ang mga itlog. Biglang nagulat ang bata nang lumitaw sa harap niya ang isang duwende. "Hoy, batang salbahe! Bakit mo binasag ang mga itlog? Hindi mo ba alam na may buhay sa loob nito? Sa ginawa mong yan, kita'y parurusahan. Magiging kalahi ka ng bayawak." "Wag po, maawa po kayo sa akin. Magpapakibait na po ako, Pexman." Nangangatal na sinabi ng bata. "Sinungaling! Ilang beses ka nang nangako tuwing pinapalo ka ng tatay mo at kahapon lang nangako ang nanay mo, pero nagbago ka ba? Ngayon, bilang parusa, ikaw ay hahalik sa lupa bago magtakip silim at dahil ikaw ay tao na nilalang ng may kapal, kaya sa tahanan ka rin mananahan. Butiki ang itatawag sa iyo." Pagkawikay, dagling naglaho ang duwende. Dali-daling kumaripas ng takbo ang nahintakutang bata at nagsisigaw ng, "Ayoko maging butiki, nanay! Tulungan mo ako! Ayoko maging butiki!" Napadungaw ang ina at kitang-kita niya ang pagkakasubasob ng anak bago man ito paakyat ng hagdan. Nagtaka ito sa pagbabagong anyo ni Kiko hanggang maging maliit na hayop na animoy bayawak. Palibhasa'y butiki ang huling katagang narinig sa anak, kaya butiki na rin ang tinawag niya rito. Bagamat mabait, ay mailap ang hayop na ito dahil sa iya. Patuloy pa rin ang paghalik ng butiki sa lupa tuwing dapit hapon. Panahon na lang ang hahatol kung nararapat na ngang ibalik sa dating anyo si Kiko. Para sa mga duwende, mabuti nang manatili itong butiki habang panahon. Kaya ikaw bata, gusto mo bang maging butiki? Ang alamat ng butiki.